academic background niya. In fact, din pa siya ng DAP o development dito po sa may Tagaytay, kung hindi po ako nagkakamali. So medyo, kung titingnan po natin yung dalawa, medyo ito kasi nanumpa eh. So alam naman po niya yung magiging consequence nun kung siya po ay nagsisinungaling. Well, may allegation si VP Sara na sinasabi niya parang disgruntled employee, and may allegation po siya na parang nagsusulisit daw something like 16 million, but it was answered by Yusek Mercado. Parang ang sinasabi niya parang it's a project ng supposed ng DepEd at parang wala namang perang involved. I think it's a machine, something like that po. So one allegation against another allegation. So yun po. Sir, balikan ko lang din yung presentation nyo kanina kasi you mentioned this word plunder, no? Pandarambong. First time din namin narinig to ngayon sa pagdinig. Ano po ba, can you elaborate lang mostly po yung... Well, because the money involved here is not loose change. Hindi naman po ba yung pinag-uusapan dito eh. We are talking here of hundreds and hundreds of million peso na hindi po maipaliwanag kung paano po talaga nagamit. At kung makikita po natin dun sa mga line of questioning at sa mga answer, parang hindi po nagtutugma yung mga lumalabas, yung mga parang halimbawa po yung mga medicine and food at saka yung mga purchase of supplies, parang lumalabas parang parang buo. Bumili sila ng purchase of supplies worth I think 40 million. Meron pong 40 million, meron pong 35 million. Pero ang pinagtataka po namin bakit wala man lamang butal. Parang sakto po lahat yung mga numero, at kagaya po nung tinanong namin sa COA, parang lumalabas, sinasabi nga po nila, kaya nga ito daw po na red flag dahil parang hindi nagtutugma sa mga ebidensya na pinipresent, or yung iba, wala talagang ebidensya. So kaya nga po nagkaroon ng notice of disallowance. Sir, gaano ka-importante ngayon yung pag-attend ni Vice President? Kung gaano kahalaga na pumunta sana si VP Sara Duterte sa hearings ngayong may aligasyong na ganito si former Yusek Mercado? Well, tingin ko napakalaga dahil siyempre kung yun ay nasagot niya agad under oath, at least medyo magkakaroon ng timbang. Kasi po yung sa press con, wala naman po it's not under oath eh. So you can say anything you want. Unlike dito po, yung nag-aakusa po sa kanya at sinagot din po yung kanyang accusation under oath. At nagsumiti pa po doon ng affidavit na notarized. So kung siya po talaga ay nagsisinungaling, si Yusek Mercado, bakit naman po siya papayag na ito ay siya ay mag-under oath at saka i-notarize? And considering na sa totoo lang, yung edad niya, retirable na 65 na 40 years in service. Pinakita naman po yung naging credentials niya, pati academic background niya. In fact, din pa siya ng DAP o development dito po sa may Tagaytay, kung hindi po ako nagkakamali. So medyo, kung titingnan po natin yung dalawa, medyo ito kasi nanumpa eh. So alam naman po niya yung magiging consequence nun kung siya po ay nagsisinungaling. Sir, kayo ba yung lumapit kay Yusek Mercado o siya po ba yung lumapit sa inyo? Paano po ba yung naging coordination? Paano niyo siya napagsalita? Well, actually, nandiyan na po siya kanina. So, meron pong nakipag-coordinate po siya sa isa sa mga miyembro ng committee. So, yun nga po. At nung pinakinggan po namin yung kanyang statement at may affidavit, talaga namang medyo nakakagulat din. Nakakagulat din po. Chair, ano pong ina-expect nyo in the next hearing? Meron pa ba kayong specific items na titingnan, i-explore? Ano pong aabangan namin in the next hearing? Actually, marami pa dahil may mga binanggit din si Yusek Mercado ng mga personalities. Like yung kumausap sa kanya, yung nagbigay sa kanya ng 50,000, at yung asawa po nun na I think part din ng department ni VP Sara. So, sinapina na po namin yon. So, let's see kung ano po yung mga maririnig natin sa kanilang mga pahayag.
saan po ito hahantong? Is this going to lead to prosecution, impeachment? Because syempre, ang sinasabi ng iba, case build up. That's what the committee or the House is doing. Pero sa inyo, ganang chairman, ito saan matatapos lang? Well, sa ngayon po, kasi ginagawa natin to in aid of legislation pa eh. 'Di ba? So, may mga nakikita na kami mga loopholes. Kagaya nga po ng binabanggit namin, lumalabas naman talaga na may mga departamento talaga na hindi talaga po pwedeng bigyan ng mga confidential fund eh. So, sabi ko nga, nung nakausap ko kanina si Congressman Dan Fernandez, sabi ko, una sinasabi niya, dapat yung joint circular, ilimit. Pero ang sa akin pong paniniwala, dapat ang ilimit po yung ahensya o departamento na nakakatanggap po ng intelligence fund at confidential fund. Lalong-lalo na yung mga departamento at ahensya na wala namang kinalaman sa information gathering. Otherwise, magiging subject lamang ito sa abuse. Kasi kagaya po ng mga departamento, kagaya ng DepEd, Office of the Vice President, Office of the Vice Mayor, Office of the Provincial Vice Governor, yung mga yan wala naman po silang mandato to maintain peace and order. Ang talagang dapat meron yan, yung mga may mandato, halimbawa po yung mga kapulisan, Office of the President, yung mga local chief executive, yan, may mga mandato po yan, at doon po nila talaga gagamitin yung intelligence gathering. Samantalang dito po, wala. Nakikita po natin, pati yung purchase po ng mga supplies na wala naman pong connection, wala pong ebidensya na ito ay may connection sa intelligence gathering. Kasi yun po yung lumalabas sa circular, dapat lahat ng mga paggamit dito may kinalaman sa intelligence gathering. So, legislation lang. It stops there. It Sa will not ngayon, be used for impeachment. Well, possibly. Meron pong, kasi palalim na po ng palalim yung ating investigasyon dito eh. So, lahat naman po yan posible. Thank you, Chair. Thank you po. Maraming salamat din po.